Annyeonghaseyo, 여러분. This is Opa Waldo. And sa oras na ito guys, so magbibigay po ako ng sample reading test or sample test for reading kung saan iintindihin po natin yung nakalagay sa passage or the context dun sa paragraph at saka sasagutan po natin siya guys. Okay? So first and foremost, kung mag-i-exam po tayo, kailangan malaman po natin ano po yung instruction na nakalagay sa itaas. At saka ano po yung tinatanong o hinahanap doon. Okay? Kasi pag sagot lang tayo ng sagot, tapos hindi natin intindihan yung hinahanap, hindi tayo tatama, no? Kumbaga, we got the wrong answer, kumbaga. Okay? So first, babasahin ko po sa inyo. 다음 코를 읽고 모름에 답하세요. 다음 코를 읽고 모름에 답하세요. So 다음 is following. Okay? 다음 is a following. Sumusunod. Kurol is our passage. No? Kul is a passage. Passage. Iku, reading. No? Read. Morumi, no? Murum is our questions. O yung tanong, no? Murum question. 답하세요 is 답하다. 답하다 is to answer. Okay? 답하다 nagiging 답하세요 meaning please answer. No? 답하세요 is please answer. Okay? So, read the following passage and answer the questions. Kumbaga, no? 다음 코를 읽고 모름에 답하세요. So, dito, yung ilagyan ko ng line is ito po yung babasahin natin at intindihin, no? Simple lang po to guys. Very basic. Kumbaga sa mga nakapagtapos na ng pag-aaral ng Korean language, this is the very basic, no? So dito po tayo mag-umpisa sa mga napakasimple lang. Tapos sa sunod nating video, so pahirap na. Okay? So intindihin muna natin. So basahin ko muna. 방에 침대가 있어요. 책상이 있어요. 의자가 있어요. 하지만 방에 텔레비전이 없어요. 텔레비전이 거실이 있어요. Okay? So, unahin natin, 방이 침대가 있어요. 있어요 is exist. There is. Available. Kabaliktaran ng 있어요 is 없어요. 없어요 is there is no. Not exist. Not available. Okay? So, 있다 is to exist. So, 방에 침대가 있어요. Ano po yung 침대? 침대 is bed. Okay. 방. No, 방 is room. No, 방이. So, yung 방에 침대가 있어요. Okay? So, there is a bed in the room. Okay? So, ano po yung A? Yung A natin guys, in advance, no, hindi ko pa na-discuss yan. Hindi ko pa gawa ng video. Yung ESO or A is our location or time particle. Location particle or time particle. Okay? So, dahil ito ay lugar, nagiging location particle. No? Mayroon po yung room, sa room po, mayroon pong bed. Okay? The next is 책상. No? 책상. 책상 is desk. No? Desk 있어요. So, 있어요, there is. So, there is also, or wala mang nilagay dyan na to, or also, pero, understood na sa room po, mayroon ding desk. Okay? Kailangan po guys, matalas yung comprehension natin pag tayo ay nagbabasa ng medyo mahaba na, no? So, next. Next is 의자. 의자 is what? 의자 is our chair, no? Upuan, no? 의자가 있어요, no? Mayroon din pong upuan, mayroong desk, at mayroong bed. Okay? So, naintindihan? 하지만, next is, 하지만 방에 텔레비전이 없어요.
Meaning by hajiman. Hajiman is our example of conjunction. Conjunction, a negative form, meaning but. Hajiman. No? Hajiman is but. Pangi, sa room daw ko, no? Okay? Sa room daw, television이 없어요. television이 없어요. So, sinabi ko kanina, 있어요, 있다, there is, exists, available. Kabaliktad po niyan, 없어요, 없다, meaning not available, there is no, not exists. Okay? So, meaning, there is no. So, there is no television, no? Television, no? So, yung, ano nila guys is somewhat, yung mga English term, no? Di-romanize nila into Korean. Okay? So, marami ding mga terms na ganyan, na mas nakakatulong, kumbaga sa learning natin, na mapadali. Di, alam naman natin, Filipino, tayong mga Pinoy, magagaling mag-English. Okay? Kaya nga, dito sa Korea guys, just a sort of tawag nito, a quick share, no? Kahit saan kami pumunta or gumala or even in our company, alam na nila na tayong mga Pilipino are very fluent in speaking English, no? Lahat, halos naman, no? Pagdating dito, ano sila pag Pinoy, tatak na yan, nag-English yan. So, ganun po yung impression ng mga Koreano sa atin. No? We are so very proud of that. Na tayo, magaling kahit paano, mahina man tayo sa Korean, pero magaling tayong mag-English. Okay? So, diretso pa tayo. Advertise lang po yan. Next is, so, dito, 하지만 방에 television이 없어요. So, there is no TV in the room. So, dito, sinabi dito lahat na positive. Pagdating dito, but, ngunit, wala pong TV sa room. television이, saan po makikita? television이 거실이 있어요. 거실. Ano po ba yung ibig sabihin ng 거실? 거실 is living room. Sala. Okay? So, madali na natin. No? Sala, 거실. So, dinagdagan po diyan ng A as a location particle. 있어요. So, there is a television in the living room. Okay? So, sa sala pala, wala siya sa room, kumbaga wala siya doon sa kwarto, andun lang siya sa sala. Okay? So, let's proceed to number 1. Yung, dito, yung tinatanong, no? So, 위구리 니용과 같으면, just put X. Meaning ng 같으면. If, the meaning by myon is if, 같으면 is same. No, ito yung verb po natin ng 같다, the same. So, 같으면, basta nilagdagan ng dinugtungan ng umyon, so that is if the same, yung with what? 위구리 is above. No? Niyong context. Doon dito sa ginuhitan ko, this will be our context, no? Ito yung a small paragraph. No? Small of kind of paragraph. So niyong katson, kwa is and, no? Kwa is and, wa, with, no? Pwede ding with, depende po sa paggamit in a sentence. So dito, just put X, no? Just put X if it is the same doon sa binabasa natin. Okay? Then, taru면, taroda is different. No, that is a verb. That is our stative verb. Taroda, different. Taru면 is different. Taroda. Okay? Just put X. Haseyo. Kumbaga, lagyan mo lang ng X dito sa ibaba, number 1 and 2, pag ito po yung mali. So, lagyan ng check, tama. Okay? Base dun sa naintindihan natin doon sa context. Okay? Number 1, 침대가 방에 있어요. 침대가 방에 있어요. 침대가 방에 있어요. May 침대 daw sa loob ng room. Or may 침대 daw within the room. So, nakalagay po dito, 방에 침대가 있어요. So, this is
check. Okay? So that is check. Ibig sabihin, check pong ilagay natin pag ito po ay tama. Okay? X po ilagay natin pag ito po ay mali. Number 2, 책상이 거실이 있어요. Meaning, nasa sala daw ko, no? Nasa sala. Nasa sala or the living room. Yung 책상, yung desk. Base doon sa context, 책상이 있어요. Saan? Andito pa din sa room. So, it is X. Okay? So, it is X. Automatic. Okay? Then, number 2. So, naintindihan po ba? Okay? So, basta guys, yung technique lang for dito, yung intindihin natin yung mga, yung tinutukoy or yung meaning ng binabasa natin, no? Kailangan talaga natin ng more vocabularies, more grammars, more on memorize lahat ng verbs. Okay, mahalaga yan. Napakalaga. Para masagutan natin ng tama. Number 2, 텔레비전이 어디에 있어요? 어디. Tanong, where? No? Saan? Saan? Where is what? The television. Saan po ba yung television dito? Based on sa context of this paragraph. The television이 거실이 있어요. So just answer. television이 just copy 거실이 있어요. Okay, so madali lang guys. No? So, minsan din, doon sa mga tanong, yung sagot, andun lang din sa nakasulat doon sa paragraph. No? That is one of the technique para mas madali kang pumasa. Basahin mo yung dito, yung context, whole context. Saka, bantayan yung mga words na hinahanap. Then, tingnan nyo, like dito, television. So, hanapin mo saan yung nakasulat television. O, dito, may television. Television, may TV dito, may television din dito. So pwedeng, dyan ka lang mag-focus, malaman mo na kung, so, sinabi dito, pangi, television, of soyo, so, sa room, walang television. So, saan? Sa koshil, no? Sa living room. Okay? So, ito guys ay, hindi po ito, kumbaga, ganitong formahan doon sa IPS topic exam. Kumbaga, sample lang to just to refresh your learning, no? Para maano po kayo, ma-refresh po kayo sa mga dapat niyong bantayan ng mga tanong, mga terms na ginagamit. Kumbaga, sa choices naman doon is, for example, for number 1, yung choices doon is 1, 2, and 3, and 4. No? Tinuturo po yan sa inyo ng teacher natin. No? Focus lang po kayo, more on vocabularies, more on familiarizations, and just continue, never stop learning. Okay? Sana this video will help you a lot na may makuha kayong aral, the same time, ma-refresh yung mga basic grammar natin na nalalaman na. Okay? So that's all for today and thank you for watching.